Hello guys, this is Jimmy or Smiler TV Nong and for this video guys, itutulong ko sa inyo kung paano ma-refund ang ating pira sa ating Gcash. So without further ado, let's start! Dito lang ginawa ko guys kung paano. Madali lang pala siya ma-refund. Pindutin yung tatlong guhit sa taas. Yan. Tapos, punta ka sa help. Yan, medyo matagal yung ano. Sumihin na dito ko eh. Hintay lang ho natin kunti. Medyo matagal lang ho siya. Pero yung piro na kasama ko, okay na siya. Nabawi na siya kahapon. 5,000. Kasi sayang budget na daw kasi yun eh. Tapos ngayon guys, nandito na tayo. Punta lang kayo dito sa View Articles. Pindutin nyo itong View Articles. View. Tapos, nakita niyo dito yung how can we help you? Tapos pindutin yung search. Type nyo, I send money to a wrong person. Tapos search nyo siya. Tapos ngayon, yan na siya. Yan na lumabas ngayon. Tapos, pindutin nyo na doong tatlong guhit sa taas sa Help Center. Pindutin nyo yung Submit a Ticket. Ayan. Tapos, lalabas na si Dan. Ngayon, dito sa una, your Gmail address, maglalagay email address. Lalagay ka dyan ng Gmail nyo. Yung active na Gmail nyo kasi dun siya mag-chat ng Gcash. Tapos na yun, Gcash registered full name. Type nyo lang, halimbawa, pangalan ko. Tapos, registered mobile number. Yung Gcash nyo. Dito tapos, concern category. Pipiliin nyo lang dyan kasi problema nyo sa pag-send. Ang pipindutin nyo send money. Tapos piliin nyo yung halimbawa kung sakaling nagkamali ka ng isang digit, piliin nyo yung I send money to the wrong person, single digit error. Pero kung dalawang nagkamali, halimbawa nagkabaliktad siya, dalawang number, pindutin nyo itong I send money to the wrong person, multiple digit error. Tapos explain your concern. Include all the details related to transaction to help speed up our investigation. Ngayon, type nyo lang dito guys. I send money to a wrong person. To a wrong person. Please help me. To refund. Tama ba yung pagka-English ko yan? Tapos na yun, yung registered email address nyo kasi guys, ano nangyari? Yung kasi kami dito, nasa kumpanya kasi kami, yung Gcash namin, kumpanya nag-provide sa amin, yung registered email address namin, yung kumpanya. Ngayon, ang nilagay namin yung sa kumpanya namin.
kumpanya namin yung yung nilagay namin. Yun na lang talaga nyo guys. Yung sa kumpanya, diba kung sarili nyo naman Gcash yung inano nyo, di yung email address nyo ilagay nyo. Tapos, dito sa sender's number, baba. Sa yung kung anong number na ginamit ko pag-send, ba number ko. Sa ganyan. Ano ba number ko yan? Tapos, yung wrong recipient number. Dito na lang lalagay yung wrong recipient number. Kung saan nyo nakasend yung pera, na number, i-type nyo yan dyan. Tapos, dito, i-type nyo ulit dito yung correct recipient number. Yung dapat isisendan nyo ng pera na number. Tapos, dito nyo guys, yung registered name of the correct recipient, itatype nyo lang dito yung buong pangalan nung dapat na pagsisindan nyo ng pera. Buong pangalan siya guys Tapos dito sa date of transaction, type na lang yung date. Okay. Baba, 12 ngayon. Yan, type na 12. Sit nyo siya. Kung harbaw nangyari man ay picture 2. Ayan, 2. Tapos amount, dating 5,000. Tapos dito sa did you receive the Gcash reference number, may na-receive kasi dyan guys na kung may na-receive ka na nag-text sa nag-message sa'yo yung Gcash, piditin nyo lang yung yes. Tapos lalagyan nyo dito yung reference number kasi makita nyo yung reference number din sa pagpasa nyo. Pero guys, yung nangyari nung nakaraan, wala siyang na-receive na message kaya nilagay ko no. Di mo na kailangan ng reference number. Tapos, dito sa add file or drop, pindutin nyo lang siya guys. Tapos, ilagay nyo yung yung reference number dito, yung pass. Yung pag download nyo pa nagpapasa ng pera. Yung ganon. Tapos, submit. Pag na-submit nyo na siya, di siya nagano guys kasi may kulang pa ako yan. Kinatunta. Di ko siya masabit guys kasi kulang pa yung mga niya. Pinipilapan kasi wala naman akong Walang yung ko. Kasi yan, maghintay na kayo ng ilang minuto guys. Tapos, pupunta na kayo sa ayan. Kasi kaya tuludin na naman. Yan. Dapat mapuno niya ng ng hinihingi nila kailangan. Tapos, pag nakasabit nyo na siya, pag nakumpleto niya na yung hinihingi nila, pupunta na kayo sa Gmail nyo. Mag-chat na sila doon. Baba. So, for example, nag-chat sila sa akin nung nakaraan. Una, sabi nila guys, ito, yan yung nila sa kaibigan ko. Mag-chat sila sa iyo. Thank you for contacting Gcash support and patiently waiting for my response. I appreciate your effort. Tapos ngayon guys, kukumpitin nyo lang yan kasi papasa sila dyan ng correct recipient number, correct recipient name, transaction ID. Tapos ngayon guys, pag sisend lang kayo sa kanila ng i-reply nyo lang sila. Wala rin transaction ID guys, pwede ng correct recipient number sa correct recipient name. Type nyo lang siya dito. Yan, mag-reply lang kayo. Ayan. Pangalan ko. Yung number ko, natin. Number ko siya. Tapos, pangalan. Tapos pangalan
tamang tao na pa dapat padalhan. Ayan. Halimbawa, yan, wait, yan guys. Tapos, hindi na siya. Hindi niya itong nasa taas na to. Pag nasindi na siya, mga after 24 hours. Kasi guys, yun nangyari di sa kasama ko, 24 hours siya eh. Ay dito na siya, magtitext na siya yung Gcash, yung chat na sa Gmail mo. Ito, si Berlio. Kasi para Berlio. Thank you for waiting for response. For our response. This is an update regarding your sunbanit to our wrong recipient concerned with ticket. Nasala dito guys, the Gcash Thunderbird the bunny was returned to di sa kasama ko na siya guys, ibinalik na siya yung 5,000. Doon sa around nung kasama ko, ngayon, ibinalik na siya. Yun lang guys. Nice. Pero lang kadali yung maripand yung pera. Thank you.